Ang balita ngayon ay mukhang isasama ang Barangay Ginebra dito sa 3-team trade na mangyayari. Dahil syempre alam nyo na itong si Reynang Batak gustong kunin ng TNT. Pero nireject ng PBA yung offer ng TNT na Kib Montalvo for Reynang Batak plus second round pick dahil nga masyadong lopsided. So ngayon mukhang isang posibilidad dyan na nakikita natin ay isama itong Barangay Ginebra dito sa deal na yan para maging mas sabihin natin na fair para doon sa magkakabilang panig. So mangyayari mapupunta dito sa TNT itong si Reynang Batak. Samantala naman ito sa Barangay Ginebra makukuha nila itong si Mikey Williams na ayaw nang maglaro dito sa TNT. At sa Blackwater naman mapupunta dyan itong si Jeremiah Gray plus isasama si Sydney Onmubere at yung first round pick ng Barangay Ginebra. Pwede pang mabago yung makukuhang player ng Blackwater depende sa magiging reaksyon nitong PBA Trade Committee. Kung kinakailangan, handa ang Barangay Ginebra na i-trade si Maverick Ahanmisi. Pero as much as possible, ayaw nilang gawin yan. So malamang isama itong si Onmubere, si Jeremiah Gray at yung first round pick nila. Kung kinakailangan si Pesumal, isasama din nila plus si Aljon Mariano at itong si Jason David. Pero sa ngayon, yung mga players na makukuha ng Blackwater, proposal pa lamang yan. Pero itong paglipat kay ng Batak sa TNT, sure na yan. Ito naman kay Mikey Williams, alam natin ayaw na ng TNT sa kanya at si Mikey ayaw na rin sa TNT. So tinitignan nila na posibilidad na dali na lang ito dito sa Barangay Ginebra. Sabihin na natin na medyo, kung titignan natin parang lamang ang Ginebra dito. Pero syempre may risk dyan dahil si Mikey, alam natin, baka anytime umalis yan. So yan din ang tinitignan ng Ginebra. Maglalaro na nga ba mamaya sa Game 4 itong si Terence Romeo at Vic Manuel? Iyan ngayon ang usap-usapan ng karamihan dahil unang-una itong kay Terence Romeo, sinabi ni Romeo na ang schedule ng pagbalik niya dapat ay Game 5 o Game 6 pa. Pero dahil nga medyo delikado na yung lagay ng San Miguel ngayon kung sakaling matalo sila ulit. Baka mapilitan na si Coach George Gallant na gamitin si Romeo. Kahit nasabihin pa natin na meron tong iniinda, kinakailangan ng San Miguel yung scoring ni Romeo dahil wala silang makuha kahit ano dito kay Chris Ross at Simon Enciso. At dahil dito nga matunog na rin yung mga bali-balitan na baka yung dalawang yan ay matrade na. So sa ngayon itong titignan natin kung gagamitin na itong si Terence Romeo kahit may injury. Ang mas malaking tanong ay itong si Vic Manuel. Dahil matagal na itong na-clear para maglaro pero ayaw gamitin ni Coach George Gallant. Nakapagtataka ito dahil kitang-kita naman na kulang sa big men ang San Miguel Beer. Si Junmar Fajardo walang pahinga dahil ginagamit na power forward itong si Motaw Tua. Ang problema kasi dyan, kung gagamitin mo si Vic Manuel naman, pwede naman na ang mangyari dyan, pagpalitan mo sa power forward si Brondier at si Manuel at si Tautuba at Fajardo sa center. Pero dahil ayaw niyang gamitin ito si Manuel, nasasagad si Junmar kaya pagdating ng last 2 minutes wala na, hindi na kayang tumakbo, hindi na kayang tumalon. Alam natin na may problema usually kapag naglalaro si Manuel at itong si Junmar dahil si Manuel walang 3-point shot at ang laro din niya ay sa loob. Pero sa panahon ngayon na talong-talo ang San Miguel sa rebounding at nahihirapan silang makipag-match up kay Cliff Hodge, kinakailangan na subukan ng gamitin ni George Gallant dito si Vic Manuel. Wala namang mawawala kung susubukan niya dahil sa ngayon must win na itong Game 4 sa San Miguel dahil kapag lumamang ng 3-1 ang Meralco, mahihirapan ang SMB. Posible nga kaya na itong Magnolia Chicken Templados ay kumuha ng isang foreign consultant katulad ng ginagawa nitong Meralco Bolts. Nakita na natin yung pinakaiba ng laro ng Meralco ever since nung napunta dyan itong si Nenad Vucinic. So sa ngayon, yan ang titignan natin ngayon kung ito ang gagawing approach ng Magnolia. Marami na nga kasi bumabatikos dito kay Chito Victorero dahil walang nagagawa pagdating sa pagbibigay ng kampyonato sa Magnolia. Ang palaging dinadahilan kaya hindi nagcha-champion Magnolia dahil yung lineup nila hindi kasing lakas ng sa SMB at Ginebra at TNT. Totoo naman yan. Pero tignan mo naman yung lineup ng Meralco. Masasabi ba natin na mas malakas ang lineup ng Meralco kumpara dito sa Magnolia? Sa tingin ko hindi. Ang lamang lang ng Meralco sa Magnolia ay doon sa coach.
dahil nandyan si Nenad Vucinic. All due respect kay Luigi Trillo, pero alam nating lahat na si Vucinic talaga ang nagko-coach dyan sa Meralco. So ngayon, ito ang titignan natin kung yan ang gagawing approach, hindi lang ng Magnolia, kung hindi ng SMC. Dahil kapag natalo ng Meralco itong San Miguel Beer, kahiya-hiya yan dahil ang San Miguel, yan ang massive favorite na manalo. Na 10-0 nila yung eliminations. At alam natin na all-star yung lineup nila. Plus sila ang flagship team ng SMC, samantalang itong Meralco, yan ang hindi naman yan ang flagship team ng MVP Group. So apektado rin dito Magnolia kung sakasakali dahil sigurado na magkakarigo doon dito sa SMB pag yan ang nangyari. So sa ngayon, hindi rin natin maialis yung posibilidad na baka pati coach ay o consultant kumuha na rin na ang Magnolia, San Miguel, well sa Hinebra sa tingin ko hindi yan kukunin dahil syempre si Team Co na in charge dyan. Pero dito sa Magnolia, mukhang kinakailangan na nilang tignan yung posibilidad na yan. Dahil yung pagdating ni Nenad Vucinic dito sa Meralco, parang game changer. Habang itong PBA ngayon ay nakafocus dito sa final, syempre, mukhang nakikita natin yung posibilidad na baka merong mga PBA teams na sasali next season. Nabanggitan natin yung mga pagbabago na mangyayari. Tatanggalin na yung height limit sa Commissioner's Cup at pinag-uusapan yung posibilidad na magdagay ng 2 imports doon sa isa sa Commissioner's Cup o sa Governor's Cup. Na isa pa natin nakikita dyan posibilidad ay baka magkaroon ng bagong PBA team at iyan ay ang Master Sardines. Hindi na bago ang Master Sardines pagdating sa basketball. Alam ng lahat ng mga observers ng basketball dito sa Pilipinas. At ngayon marami nagsasabi na baka sumali na ito sa PBA at ang tanong na lamang ay kung paano. 2 ang options ng Master Sardines pati na ng maski anong team na gusto sumali sa PBA katulad ng Wilcon, SM at ng iba pa. Either bumuo sila ng team from scratch or magkaroon sila ng tsansa na bumili ng isang team. Mas maganda syempre na bumuo sila from scratch para dumami yung team sa liga. Pag ganyan ang gagawin, magkakaroon ng dispersal draft. Protect 9, Protect 10 or parang ganun. Pero syempre, kung ikaw Master Sardines, mas gusto mo, bibili ka na lang ng team dahil mas madaling makabuo ng isang competitive na lineup dahil meron ka ng mga solid players. For example, kung bibili ng Master Sardines itong Phoenix, at least nandiyan na si Jason Perkins at si Tyler Teo. O kaya kung bibili nila itong Blackwater, Terra Firma, Northport, mga solid na yan. Kung bubuo naman sila from scratch, medyo mahirap dahil syempre, puro yung mga discarded players lang ang makukuha nila unless payagan sila ng PBA na kumuha ng mas maraming picks sa mga darating na draft. So, yan ang aabangan natin na pwedeng gawin ng Master Sardines just in case maisipan nila na sumali nga dito sa darating na season ng PBA. Shoutout kay Joseph Pineda, Donald Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Ben Madal, pati na rin kay Jonel Alagon, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, si RG Bueno at Dalina family, pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, JJ Sibum, Katsakino Dukusin, si Ronald Barbosidad, pati na rin si Jonald Malyari, Romeo Conchada. Gusto rin nating batiin si Michael Miradora, John Mike Winky, John Ray Mark Eswela, Alexis Teterala, Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.